Ano ang mensahe ng makapangyarihang anghel sa Apokalipsis Kabanata 10 na ang panahon ay malapit na? Ano ang kahalagahan ng hula para sa October 22? Ano ang mga gawain ni Jesus ngayon sa langit? Paano tayo hahatulan ng Diyos? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. At kung bago pa lang kayo sa channel na ito kaibigan, please subscribe, like at pakiclick ng notification bell para lagi kayong update sa mga bagong video. Kaibigan, pag-uusapan natin ngayon ang mga hula ng October 22. Sa Apokalipsis Kabanata 10 talatang 1, at nakita kong isa pang makapangyarihang anghel na bumaba mula sa langit at nanumpa na siya ay mabubuhay magpakailanman at ang mga oras ay malapit na. Ano ba ang mga tiyak na gawain ni Jesus ngayon sa langit? At nakita ni Juan ang isang anghel na kahanga-hanga ang kanyang larawan na bumababa mula sa langit. Siya ay tinutukoy bilang isa pang malakas na anghel na makikilala siya mula sa 7 anghel na humihip ng mga trompeta. Ang paglalarawan sa anghel ay gaya ng paglalarawan kay Kristo na matatagpuan mula sa unang kabanata ng Apokalipsis na naramta ng ulap at may mga bahaghari sa itaas ng kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay parang araw at ang kanyang mga paa ay parang mga haliging apoy. Sa Apokalipsis Kabanata 10 talatang 2 at may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. Inilalarawan ni Juan ang isang bukas na libro sa kamay ng makapangyarihang anghel na nakalagay ang isang paa sa lupa at ang iba ay nasa dagat. Ito'y nagpapahiwatig na ang mensahe ng ihahayag ay saklaw ang pangkalahatan. Ano ba ang gawin na dapat iproclaim ng anghel? At ano pang espesyal na kahalagahan ng paghayag para sa buong mundo? At ang makapangyarihang anghel ay magpuproclaim na ang oras ay malapit na. Hindi kaya ang ibig sabihin nito na ang mundo ay magwawakas na? Ang panawagan bang ito ay tungkol sa katapusan ng mundo? Ang maliit na aklat ay nabuksan. May isang pagkakataon na ito ay sarado o selyado at ito ay ang aklat ni Daniel. Sa Daniel Kabanata 12 talatang 4, ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Lumakad ka Daniel dahil ang mga aklat ay sarado pa at tinatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. May isang aklat lamang sa Biblia na partikular na sinasabing tinatakan o sarado hanggang sa panahon ng kawakasan. Ito ay ang aklat ni Daniel. Hindi dito tinutukoy ang buong aklat ni Daniel, kundi may isang maliit lamang na bahagi. Partikular, ito ay nauugnay sa mga huling araw ng paghukom. Sa Daniel Kabanata 8 talatang 14. Ang Daniel 12:9 isang silyadong aklat. Apokalipsis 10 versikulo 2 isang unsealed book. Daniel 12:7 solemn other. Apokalipsis 10:6 solemn oath. Daniel 12:9 panahon ng kawakasan. Apokalipsis 16 panahon ay malapit na. Daniel 12:13 appointment para sa hinaharap. Apokalipsis 10:11 appointment upang ibahagi sa mundo. Kailan magsisimula ang katapusan ng mundo? Ang sagot ay 1798. At pagkatapos ng 1798, ang mga tao ay nagsimulang ituon ang kanilang mga oras sa mga propesiya ni Daniel. Habang sila ay nag-aaral sa mga aklat ni Daniel, nagsimula silang mapagtanto na si Jesus ay babalik na. Lalo nila isinaalang-alang ang hula ng bilang ng 2,300 years na humantong sa pagtatapos sa taong 1844. Ang Daniel chapter 8 verse 14 hanggang 2,300 days. Pagkatapos ay ang santuaryo ay nilinis. Inutusan na ng Diyos si Moises na magtayo ng isang santuaryo na ang orihinal na istruktura ay gaya ng isang tolda. Narito ang kanyang banghay o diagram ng santuaryo at ang mga piraso ng kasangkapan. Ang santuaryo ay GPS ng Diyos, Gospel Plan of Salvation. Ang lahat ng bagay sa santuaryo ay naugnay na kumakatawan at nakatuon kay Hesukristo bilang plano ng kaligtasan ng Diyos. Ayon sa mga awit, Kabanata 77, talatang 13, ang iyong daan o Diyos ay nasa santuaryo. Sa looban o courtyard ng santuaryo, ang isa sakripisyong tupa ay pinapatay ng mga makasalanan sa altar bilang sakripisyo na kumakatawan sa pagkamatay ng Panginoong Hesus noong 31 AD. Sa looban o courtyard, si Jesus ang kordero na namatay para sa atin. Si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay na nilinis mula sa isang patay na katawan na muling nabuhay mula sa kamatayan. Ang kanyang immortal
banal na katawan na kumakatawan sa hugasan kung saan nililinis ng mga pari ang kanilang mga kamay na nadungisan ng dugo ng kordero. Ang pari pagkatapos ay dinadala ang dugo sa tabernakulo, ang banal na lugar, at kanyang iwiwisik ito ng 7 beses sa tabing na kumakatawan sa mga talaan ng kasalanan. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 1, talatang 13, nakita ni Juan si Jesus na naglalakad sa gitna ng mga kandelero. Ito'y nakita ni Juan si Jesus sa banal na lugar sa langit. Ayon sa Roma, Kabanata 4, talatang 7, na sinasabi mapalad yaon ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Ipinangangaral ng Apostolic Church hindi lamang ang tupa na namatay kundi pati si Jesus. At bilang isang saserdoting buhay, tuwirang sinabi ni Pablo na si Jesus ay ang pinakamataas na saserdote sa makalangit na santuaryo sa Hebreo, Kabanata 8, talatang 1 at 2. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Talatang 2, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Sa banal na puok, si Jesus ang pinakamataas na saserdote na namamagitan para sa atin. At sa buong taon ay meron siyang talaan ng mga pinatawad ng mga kasalanan ng mga pumupunta sa santuaryo. At sa araw ng pagbabayad sala o Day of Atonement, ang talaan ng mga pinatawad na kasalanan ay nilinis sa mga pumunta sa santuaryo kapag pumasok ang pinakamataas na saserdote sa pinakabanal na puok. Kailan pumasok si Jesus sa pinakabanal na puok ng makalangit na santuaryo? Ang sagot ay sa Daniel Kabanata 8, talatang 14 hanggang sa 2,000 at 300 ng hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuaryo. Ito ay nung 2,300 days ng hula na katumbas ng isang literal na taon. Ayon sa Ezekiel Kabanata 4, talatang 6, ang 2,300 days ay nagsimula noong 457 BC. Ayon sa Daniel 9, talatang 25, unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem. Ang kasaysayan ay nagpapatunay na ang petsa kung kailan ang utos na ibalik ang Jerusalem ay 457 BC. Kaya ang 2,300 minus 457 BC ay lumalabas na 1844. At ang pagdaragdag ng isang taon bilang paglapat ng Nos Zero Principles. Kailan ang araw ng pagbabayad sala o Day of Atonement magsisimula? Sinasabi ng Levitico 23, talatang 27. Gayon may sa ika-10 araw nito, ika-7 buwan ay araw ng pagtubos. Ang mga mananampalataya na naghihintay sa pagbalik ng Panginoon ay pinag-aralang mabuti ang Leviticus 23:27 batay sa kalendaryong Hudyo. Ang simula ng bagong taon ay ang unang bagong buwan pagkatapos ng vernal equinox. Ayon sa kasaysayan noong 1844, ang araw ng pagbabayad sala o Day of Atonement ay nahulog sa October 22. Tanong, kailan pumasok si Jesus sa pinakabanal na puok? Ang sagot, October 22, 1844. Nagsimula ang paghatol tulad sa sinasabi sa Apokalipsis 14, talatang 7. Ang mensahe ng unang anghel ay sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Gaya noong panahon ng Israelita, ang pinakamataas na saserdote ay dumating sa harap ng Diyos sa pinakabanal na lugar upang simulan ang paglilinis ng santuaryo. Si Jesucristo ay dumating din sa Kanyang Ama upang simulan ang paghuhukom sa Daniel 7:13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw. Yan ay ang amang Diyos at inilapit nila siya sa harap niya. Ang paghukom ay nagsisimula at na si Jesus ay pumasok sa pinakabanal na puok at ang mga aklat ay nabuksan at ang hukuman ay naihanda ayon sa Daniel 7, talatang 10. Kung babasahin natin muli ang Daniel 8, versikulo 14, kung ang literal na 2,300 years ay basihan hanggang ang santuaryo ay linisin, ibig sabihin, ang paghukom ay nagsimula na kung saan? Sa sanktuaryo, ang makalangit na sanktuaryo. Ibig sabihin, walang ibang propesiya o mas mahaba pa kaysa 2,300 days na propesiya. Kaya huwag kang maniwala sa 25:20 na walang katotohanan ng propesiya. Apokalipsis 10, talatang 9, at ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kanin mo at papaitin ang iyong tiyan. Datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot, tunay na napakatamis gaya ng pulot
dulot ng malaman na si Jesucristo ay babalik noong October 22, 1844. Ngunit ito ay bumaling na maging isang mapait na pagkabigo nang si Jesus ay hindi bumalik. Ang santuario ay nilinis na nasa langit ayon sa hula mula sa Biblia. Ngunit ipinapalagay nila na ang santuario sa Daniel 8:14 ay ang sa lupa, na ang paglilinis ng santuario ay nangangahulugan ng paglilinis ng mundo sa pamamagitan ng apoy ng impyerno sa pagbalik ni Kristo. Ngunit ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Tulad noong 31 AD, iniisip ng mga alagad na gagawin ni Kristo na itatag ang kaharian sa lupa at naranasan nila ang mapait na pagkabigo pagkatapos ng kanyang pagpako. Si Jesus ay pumunta sa langit upang simulan ang kanyang gawain bilang mataas na saserdote sa banal na puok. Ang sentro ng mga pagtuturo ng mga alagad ay ang gawain ni Kristo sa langit. Ngunit pagkatapos ng pagkabigo sa cross, lumabas ang apostolikong iglesia na tumuturo kay Jesus sa banal na lugar na iniligtas ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya at sumusunod sa kautusan ng Diyos dahil sa pag-ibig. Juan 14:15. Ayon sa Apokalipsis 10:11, at sinabi nila sa akin, dapat kang hulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Pagkatapos ng pagkabigo noong 1844 ay dumating ang nalalabing iglesia ng Diyos sa mga huling araw na naligtas sa pamamagitan ng biyaya na itinuturo sa mga taong ministeryo ni Jesus sa pinakabanal na puok at ipinangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa buong mundo. Ipahayag nila na si Jesus ay darating muli. Pakitype sa comment section, si Jesus ang magliligtas sa akin. Kaibigan, lubos tayo sumuko kay Jesus. Si Jesus siyang ating pinakamahusay na abogadong tagapagtanggol, kaibigan at hukom. At babalik na siya sa lalong madaling panahon. Naway magpatuloy tayong lahat sa paghahanap ng katotohanan dito sa programa ng mga istorya, propesiya at katotohanan mula sa Biblia.